Inabot ni Isabela ang isang baso ng maligamgam na tubig kay Vexana. Nagugutom ka siguro, meron pa akong instant cup noodles sa bag ko. Binigay mo sa akin yun noong nakaraang araw, lulutuin ko para sa'yo. Tumango si Vexana, yumuko, at uminom ng maligamgam na tubig. Lumingon si Isabela at tinignan si Vexana. Pasensya ka na, ako ang dahilan kung bakit ka nadamay. Hindi niya inakalang idadamay ni Loriana si Vexana. Kung hinayaan ko lang to, magdamag bang makukulong doon si Vexana? Pinilit nang ngumiti ni Vexana. Hindi kita sinisisi. Ang totoo, mahina din kasi ako. 3 buwan na ako rito pero hindi pa rin ako natututo ng maayos. Paano magiging secret agent ang isang tulad ko? Hindi malabanan ni Vexana ang mga babaeng yon dahil sa mahina niyang pangangatawan. Nilak siya sa toilet at sinabuyan ng tubig. Nakakahiyang isipin ang pinagdaanan niya. Nilagyan ni Isabela ng mainit na tubig ang instant noodles. Tinabi niya ito. Nilapitan si Vexana at naupo. Kakasali mo pa lang sa program. Kung gusto mo talagang maging isang secret agent, hindi naman matatapos ng 1 o 2 taon ng training na to. Bata ka pa, and practice makes perfect. Sigurado magtatagumpay ka rin balang araw. Tinignan siya ni Vexana at nagtanong, Sis Isabela, kalahating buwan ka lang ba dito? Bumaba ang tingin ni Isabela at tumango. Bumuntong hininga si Vexana. Ngayon pa lang kita nakilala, pero aalis ka agad pagkatapos ng kalahating buwan? Nagulat si Isabela at napangiti. Ayos lang yun, pwede mo ako makausap kapag namimiss mo ko. Sabihin mo lang kay Chelsea, baka susunod bumalik ako rito para bisitahin ka. Talaga? Nasorpresa si Vexana. Meron siya biglang naisip at nagtanong ulit. Oo nga pala, ang sabi nila Loriana, pinadala ka raw dito dahil nangaakit ka ng mga lalaki sa labas. Pero hindi ako naniniwala. Tumawa si Isabela. Masaya kung hindi ka naniniwala. Tinuruan ko na sila ng leksyon tungkol sa nangyari ngayong araw. Tinuruan mo sila ng leksyon? Hindi ka ba natatakot na matataguan mo ba ang isang bagay na kinatatakutan mo? Nakatingin si Isabela sa mga mata ni Vexana at saka mahinang sinabi. Kahit na ayaw mo magsimula ng gulo, lalala lang ang problema kung pababayaan mo. Lalo na kung pinipilit ito sa'yo. Hindi ba't gustong-gusto nilang apihin ang mga ganoong klaseng tao? Naintindihan ni Vexana ang sinasabi ni Isabela. Okay na ang noodles mo, kumain ka na at matulog pagkatapos mo. Kailangan mong gumising ng maaga bukas. Tumayo na si Isabela at pumunta sa kanyang kama. Kinabukasan, pinatawag si Isabela sa opisina ng instructor. At naroon din sina Loriana at ang mga kasama nito. Nang makita ni Loriana si Isabela, umiwas siya ng tingin dahil wala siyang lakas ng loob na tumingin sa mga mata nito. Medyo natatakot pa siya tungkol sa nangyari kagabi. Lumapit si Isabela sa desk. Sir, hinahanap niyo ako? Kinuha ng instructor ang tinidor at nagtanong. Binantaan mo ba sila kagabi gamit ito? Kumibot ang mga pilikmata ni Isabela. Opo, pero sila ang unang sumubok sa pasensya ko. Kalokohan! Hinampas ng instructor ang tinidor sa desk. Training camp ito, hindi lugar para ilabas sa mga personal yung galit. Ilang araw ka pa lang dito at malakas na ang loob mong bantaan ng mga kamiyembro mo. Mas kumalma si Loriana nang makitang pinapagalitan si Isabela. Bawal sa training camp ang bantaan at pagplanuhan ng mga miyembro. Kahit na maliit na banta at away ay hindi pwede. Dahil malakas ang loob niyang pagbantaan ako, paalisin siya sa training camp, tama? Lumingon si Isabela at tinignan ng masama si Loriana. Haha, nice try! Nagpapanggap na mga biktima mga demonyo at pinapasa ang sisi sa mga totoong mga biktima. Sir, wala akong personal na galit sa kanila. Naghahanap lang ako ng hustisya para sa roommate ko. Lalo na't hindi lang nila inapi ang roommate ko, pero nilak din nila ito sa toilet. Sir, bakit hindi mo sila tanungin tungkol dito? Isa sa mga babae ang tumangging umamin. Kailan namin ginawa yun? Gumagawa ka lang ng kwento. Wala namang ebidensya si Isabela na magpapatunay na kami ang gumawa nun. Yes, sir. Binantaan niya kami ng walang dahilan. Sinaktan niya pa si Loriana. Wala kaming ginawang mali. Mas marami sila at pwede nilang ipagtanggol ang isa't isa. Kaya hindi sila natatakot sa paliwanag ni Isabela. Magsasalita pa sana si Isabela nang hampasin ng instructor ang mesa. Okay,
Hindi ko na kailangan pang magpaliwanag. Hindi para sa iyo ang training camp. Mag-empake ka na at umalis. Tinago ni Lauriana ang kanilang tuwa. Kahit gaano pa siya kalakas, siya pa rin naman ang paaalisin sa huli. Nakatayo lang doon si Isabela at hindi gumalaw. Tiningnan siya ng instructor at sandali itong nagtaka. Sinabi ko nang umalis ka, hindi ba? Hindi ako pwedeng umalis. Kalmado ang tono ni Isabela. At saka, sila ang unang lumabag sa batas. Bakit ako kailangang umalis? Hindi pa kailanman nakakita ang instructor ng taong kasing tigas ni Isabela. Kaya pagalit siyang tumayo. Isabela, huwag mong sagarin ang swerte mo. Training camp ito. At meron akong karapatan na paalisin ka kapag nilabag mo ang batas. Wala akong ginawang mali, kaya hindi ako aalis. Malamig na nakatitig si Isabela sa mga mata ng instructor. Ikaw, Mr. Tuaso, anong problema? Bakit galit na galit ka? Dumating si Chelsea sa labas ng pinto ng opisina. Nakangiti ito. Kumunot ang noo ng instructor. Bakit ka nandito? Lumapit si Chelsea sa kanya at tinapik siya sa balikat. Narinig ko na ilan sa mga kadete natin ang lumabag sa batas ng training camp. Kailangan kong marinig ang mga paliwanag nila. Walang sinabi ang instructor. Sa training camp, hindi lang nakababatang kapatid ni Chelsea si Chief Thompson, pero isa rin siya sa top management ng Hofsman Banke. Sa madaling salita, bukod kay Chief Lucas at Chief Farhan, wala nang pwedeng magsabi kay Chelsea ng kung anong pwede niyang gawin. Kaya naman, walang magagawa si Mr. Tuaso kung gustong mangialam ni Chelsea sa ginagawa niya. Sis Chelsea, ginamit ni Isabela ang tinidor as a weapon para bantaan kami kagabi at buntik na niyang masaktan si Loriana. Sis Chelsea, pwede kaming tumistigong lahat na si Isabela ang unang sumugod. Kahit na totoo man iyon o hindi, babaligtarin muna nila ang lahat basta mapaalis nila si Isabela sa camp. Nagpanggap na nagulat si Chelsea at tinignan si Isabela. Nasaktan ba sila? Ayos nang silang lahat. Pwede naman silang pumunta sa infirmary para magpa-full body check-up kung mayroon man silang injury. Sagot ni Isabela nang hindi nagbabago ang ekspresyon. Muli namang tinignan ni Chelsea ang mga babae. Kung hindi ka nasaktan, bakit mo sinasabing sinaktan ka niya? Ha? Medyo naging nakakahiya ang sitwasyon. Totoo ngang hindi naman sila nasaktan. Kinagat ni Loriana ang labi at nagreklamo. Pero sinampal niya ako kagabi. Masakit pa rin ang pisngi ko hanggang ngayon at binantaan niya pa ako gamit ang tinidor. Si Isabela ang nagsimulang manampal at magbanta. Yun naman ang totoo, hindi ba? Ganoon ba? Tanong ni Chelsea kay Isabela. Hindi mahirap matutunan ng pagsisunungaling. Mayroong katotohanan dun. Pinagkaisahan nila ang roommate ko. Kaya pinuntahan ko sila para humingi ng paliwanag. Pero mas marami sila. Kaya kinailangan ko ng kumuha ng tinidor bilang self-defense. Mahina akong babae. Hindi ko kakayanin na mabugbog. Pinotektahan ko lang ang sarili ko. Mahina siyang babae na hindi kayang mabugbog? Muntik nang masuka ang ibang babae. Siya ang pinakamasama at pinakamaras na tao sa kwarto kagabi. Mali ba ang pagkakaintindi niya ng salitang mahina? Mr. Tuaso, hindi naman maituturing na pakikipag-away ang self-defense, tama? Ikinagulat ng ibang babae ang sinabi ni Chelsea. Naniwala ba siya sa kalokohan ni Isabela? Nagulat ang instructor. Ang justifiable self-defense ay hindi masasabing isang, Mr. Tuaso, nagsisinungaling siya. Siya naman talaga ang unang sumugod sa amin. Hindi nakapagpigil si Loriana. Tinignan siya ng masama ni Chelsea. Kung ganun, pwede mo bang ipakita sa akin ang injury mo? Paano yun maipapakita ni Loriana? Kahit na nasampal siya sa muka, humupa na ang pamamaga nito. Kaya anong magagawa niya? Wala ka bang mabuting natutunan sa training camp? Paninira at pambubuli lang ba ng mga teammates mo ang natutunan mo dito? Mr. Tuaso, ikaw na ang bahala sa dapat na parusa sa kanila. Hindi dapat ito mangyari sa susunod. Nang makita ng instructor na pinakaalaman ni Chelsea ang issue, hirap na siya magsalita pa. Kaya sinabi na lamang niya sa kanila, Girls, pumunta kayo sa field at bigyan niyo ako ng 10 laps. Kahit na ano pang reklamo ni Lauriana, tinanggap na lang nila ang kanilang kapalaran at galit na umalis ng opisina. Sumunod si Isabela kay Chelsea sa labas ng opisina. Salamat sa pagtulong sa akin.
Alam niyang pinagtatanggol siya ni Chelsea, kaya nagpapasalamat siya. Isabella, hindi mo kailangan maging magalang sa akin. Oo nga pala, pumunta dito kahapon si Mr. McBride. Nasabi mo ba sa kanya na pumasok ka sa restricted area? Balak naman ni Chelsea na i-report iyon, pero nalaman naman agad ito ni Almaro. Lumingon sa kanya si Isabella. Hindi ba ikaw nagsabi nun sa kanya? Nagulat si Chelsea at kinaway ang kamay. Hindi ako nagsabi nun. Wala akong naging pagkakataon para sabihin yon. Hindi rin ikaw nagsabi sa kanya? Umiling si Isabella. Kung hindi si Chelsea ang nagsabi nun kay Almaro, sino pang magbibigay ng tip kay Almaro? Kahit ang chismis tungkol sa amin ni Florante ay nakarating sa kanya. Minaman-manan niya ba ako? Sa Black Gold Group, Mr. McBride, ang sabi ng empleyado sa The Jade Store ay, pinadala nila ang jade ring na binili niyo sa reception noong 12 ng hapon. Si Miss Jeronimo ang kumuha ng product sa reception kinabukasan. Bahagyang tumalim ang mga mata ni Almaro bago pa man matapos magsalita ni Sam. Nakatikom din ang kanyang mga labi. Ibig sabihin ay hawak na ni Rosita ang jade ring nung tinawagan ko siya ng araw na nagpunta si Isabella sa training camp. Meron pa siyang lakas ng loob na bisitahin si Bella. Dala ang singsing na yon nang walang pahintulot ko. Unti-unting nagdilim ang mga mata ni Almaro. Kahit na magkakilala na sila ni Rosita simula pagkabata at kahit na mahalaga ito sa lolo niya, hindi niya ito tatanggapin na lang. Sabihin mo kay Lucas na huwag na ulit papasukin si Rosita sa training camp. Nagulat si Sam. Pero nagbigay na ng utos ang lolo niya na pumunta si Sis Rosita sa training camp para panoorin ang assessment ni Miss Taylor sa susunod na 2 araw. Talaga? Malamig at madilim ang mga mata ni Almaro. Si Isabella na isang linggo nang nasa training camp ay nagpunta sa opisina para mag-apply ng advance para sa assessment. Gulat siyang tinignan ng instructor. Isang linggo ka ba lang nandito at gusto mo na mag-apply para sa assessment? Oo. Hindi nag-alinlangan si Isabella. Base sa desididong attitude ni Isabella, mukhang hindi ito nagbibiro. Kaya naman inabutan siya ng instructor ng assessment registration form. Dahil gusto mong mag-apply ng advance para sa assessment, basahin mo lahat ng rules na nakalista sa taas bago mo pirmahan ang form na ito. Binasa ni Isabella ang rules at laman ng assessment. Saka kinuha ang pen at sinulat ang kanyang pangalan bago umalis. Nagulat si Isabella sa presensya ni Florante nang lumabas siya ng building. Mayroon siyang naisip at masungit na nagtanong, "Bakit nandito ka na naman?" Akala ni Florante ay galit pa rin si Isabella tungkol sa nangyari noong nakaraang araw at nakasimangot na sinabing, "Little goodness, humingi na ako ng pasensya sa nangyari ng araw na yon. Hindi ko talaga sinasadya yon." Humalukip-kip si Isabella. "Huwag kang masyadong lumapit sa akin. Meron bang ginawa sa iyo si Lariana?" Pinutol ni Florante ang sinasabi niya at sinabing, "Hindi ko gusto si Lariana. Siya ang nagpupumilit na lumapit sa akin. Binibigyan ka ba niya ng problema? Hahanapin ko siya at kakausapin." Nirolyo niya ang kanyang manggas at aalis na sana. Pero pinigilan siya ni Isabella. "Ang laki-laki mong lalaki. Bakit ka makikipagtalo sa isang babae? Hindi ko to sinasabi dahil sa kanya. Pumunta lang ako sa training camp para sa assessment at isang linggo na lang bago ako umalis sa lugar na to. Kaya hindi na natin kailangan pang magkaroon ng anumang interaksyon." "Aalis? Isang linggo na lang?" Hindi makapaniwala si Florante. "Aalis ka na agad?" "Oo, kalahating buwan lang ako dito. At aalis na agad ako kapag nakuha ko ng results ng assessment." Mahinahong sagot ni Isabella. Hindi naman niya talaga plano makipag-interaksyon sa mga tao dito sa training camp. Pwede na siyang umuwi basta makompleto niya ang kanyang task. Nadismaya ng bahagya si Florante dahil aalis na pala ang little goddess niya. Pero anong magagawa niya? Ang tanging magagawa niya lang ay panoorin itong umalis. "Mr. Bolton, hindi mo na kailangan na sayangin ang oras mo sa akin." Medyo nahiya si Florante dahil nabasa ni Isabella ang nasa isip niya. Pero seryoso niyang sinabi, "Bakit mo naman nasabing sayang to? Kusa ko naman tong ginagawa." "Kung ganon, dediretsahin na kita. Kasal na ako at meron na akong 3 anak.
Kaya hindi mo talaga dapat sayangin ang oras at enerhiya mo sa akin. Nagulat si Florante at ilang segundo siyang natulala bago siya nagkaroon ng reaksyon. Nagbibiro ka, hindi ba? Kahit na ayaw mo sa akin, hindi mo kailangan gumawa ng kwento. Hindi ako nagsisinungaling sa'yo at hindi ko kailangan magsinungaling sa'yo. Kung hindi ka naniniwala sa akin, pwede mong alamin ang kusa. Sa kapangyarihan at status ng mga Bolton, hindi ka mahihirapan na imbestigahan ang buhay ng iba, tama? Walang emosyon na saad ni Isabela. Tumikom ang mga labi ni Florante. Hindi pa rin siya makapaniwala, nakasal na at mayroon ng mga anak ang little goddess niya. Halos madurog ang kanyang puso. Tinapik ni Isabela ang balikat ni Florante. Kiddo, salamat sa pagdala mo sa akin ng almusal. Mababayaran ko rin ang pabor na yon. Tumalikod na si Isabela pagkatapos sabihin iyon. Napako si Florante sa kanyang kinatatayuan at walang reaksyon sa nangyayari sa paligid niya. Paano to nangyari? Paano nangyaring kasal na ang little goddess ko? At sino ang gagong humingi sa kamay niya? Naunahan niya ako. Florante! Si Loriana na nagtatago sa isang sulok at narinig ang mga sinabi ni Isabela kay Florante at lumapit at mayabang na sinabing, narinig mo na mismo, kasal na ang babaeng yun at mayroon ng mga anak. Pero sinubukan ka pa rin niyang akitin. Nakikita mo na siguro ang totoong kulay na mapagpanggap na babaeng yun, tama? Florante, kausapin mo ko. Inalog ni Loriana ang braso ni Florante. Pero tinabing ni Florante ang kamay niya at umalis nang hindi siya nililingon. Nanginginig ang buong katawan ni Loriana dahil sa galit. Ano bang klaseng hallucinogen ang binigay ni Isabela sa kanya? Buisit, sinusumpa kung tuturuan ko siya ng leksyon. Hindi ba't magpapa-assess na siya ngayong linggo? Sisiguraduhin kong papalpak siya sa assessment. Paglipas ng 2 araw. Hindi ba't baguhan si Isabela? Ang lakas ng loob niyang sumali sa assessment kahit 1 linggo pa lang siya dito. Masyado naman ata siyang matapang. Anong sinasabi mong matapang? Halata naman na masyadong malaki ang bilib niya sa sarili niya. Kadalasan ay 3 buwan bago sumali ang mga freshmen sa assessment. Pero sasali agad siya sa assessment pagkatapos lang ng 1 linggong training. Naguhukay lang siya ng sarili niyang libingan. 3 buwan ang program sa training camp. Pwede na mag-apply ang mga baguhan para sa assessment paglipas ng 3 buwan. Pwede na silang maging official members pagkatapos makapasa sa assessment. Mamimili naman ang top management ng ilang candidates mula sa magagaling na baguhan at ipapadala sa training camp ng Stoslo Headquarter, kung saan sa ilalim ang mga candidates sa HALCA. Like training programs, ang mga candidates na yon ay posibleng magkaroon ng matataas na status, katulad ni Chief Thompson, o kaya naman ay maging mga ordinaryong bodyguard buong buhay nila. Sinamahan ni Vexana si Isabela sa assessment site. Karamihan sa mga miyembrong nasa site ay mga miyembro na lalahok sa assessment at ang iba naman ay narito para manood. Physical test ang assessment ngayong araw at isa rin itong trial sa arena. Ang mga lalahok sa assessment ay mga miyembro na ng 1 taon na nagtitraining at naging bihasa na sa mga basic fighting skills. 1 linggo pa lang dito si Isabela at makakalaban na niya ang isang veteranong miyembro na mahigit 1 taon na ang experience. Hindi niya yun kayang tapatan, tama? Sis Isabela, gusto mo ba talagang ma-assess? Mahinang tanong ni Vexana. Huwag kang mag-alala, kampante ako. Tinapik ni Isabela ang balikat niya. Sa sandaling iyon ay pumasok na ang instructor at ang magkapatid na Thompson sa assessment hall. At syempre, kasama nila si Rosita. Tiningnan ni Isabela si Rosita at naningkit ang kanyang mga mata. Bakit siya nandito? Naupo si Rosita sa upuan ng deputy examiner. Tumaas ng bahagya ang kanyang mga kilay at nginitian si Isabela nang magpalitan sila ng tingin. Siya si Miss Jeronimo. Siyang deputy examiner ngayong araw. Ang ganda ni Miss Jeronimo. Karamihan sa mga audience ay pinupuri si Rosita. Maaga itong pumasok sa training camp at kabatch niya sina Lucas at Chelsea. Kaya hindi maling tawagin siya bilang senior ng mga baguhan. Gayunpaman, nagdulot naman ng maingay na diskusyon ang pagdating ni Almaro. Oh my God! Hindi ba't si Mr. McBride yun?
Pumunta talaga si Mr. McBride sa training camp para lang panoorin ng assessment. Ang swerte naman natin. Wow! Siya ba si Mr. Almaro ng mga McBride? Pinangarap ni Vexana na makita sa personal ang sikat na si Mr. McBride. Nagulat si Isabela. Bakit siya nandito? Nakita ni Loriana lahat ng mga babaeng katabi niya ay nakatitig kay Almaro. Hindi niya napigilan na magsulubong ang mga kilay. Sa kanya sinabi, "Huwag mo na siyang pangarapin. Hindi kayo magugustuhan ni Mr. McBride, girls. Si Sis Rosita ang karapat-dapat kay Mr. McBride." Naniniwala si Loriana na si Rosita ang pinaka-perpektong tao at siya lang ang makakapantay kay Mr. McBride. Napatayo si Rosita sa gulat nang makita niya si Almaro. "Almaro, bakit ka nandito?" "Wala akong tiwala sa'yo." Isang malamig na tono ang lumabas sa bibig ni Almaro at si Rosita lang ang nakarinig nito. Si Lucas na siya dapat examiner ngayong araw ay ibinigay ang upuan kay Almaro. Nagulat ang lahat sa ginawa niya. Si Mr. McBride ang magiging examiner? Nagbago ang ekspresyon ni Rosita dahil sa sinabi ni Almaro. Buiset, meron na bang nalaman si Almaro? Makakita ang lamig sa ilalim ng kanyang mga mata. Hindi nagtagal, nawala ang mga pag-aalala sa loob niya dahil wala siyang anumang ginawa para hadlangan si Isabela. Hindi ako tanga para ako mismo ang gumawa nun. Hinihiling lang niya ngayon na hindi siya biguin ng mga taong kinuha ni Loriana. Sumulyap si Isabela sa stage. Hindi niya inaasahang si Almaro ang magiging examiner. Nang makita niya ang katahimikan sa pagitan nila ni Rosita, bahagyang tumikom ang kanyang mga labi. Mukhang pinili niyang pagkatiwalaan si Rosita tungkol sa nangyari sa singsing. "Mga participants ng assessment, sasabihin ko na ang rules ng assessment ngayon. Ang oras para sa bawat assessment ay nakabase sa isang hourglass. Kapag isa sa mga kalahok ang natulak palabas ng arena, o kaya naman ay hindi na sila nakagalaw, tanggal na sila." Kinuha ng instructor ang listahan. Ang 2 participants na unang aakyat sa stage ay sina. Sandaling napatigil ang instructor nang makita niya ang mga pangalan sa listahan. At sa tensyonadong paligid, malakas niyang binanggit ang mga pangalan. Victoria Gamble, Isabela Taylor. Nagulat talaga siya nang makita niya ang isang baguhan na tulad ni Isabela ay natapat kay Victoria at sila pa ang unang aakyat sa stage. Lahat ng tao sa hall ay nagulat. 2 taon na sa training camp si Victoria. Sa huling assessment, siya ang may pinakamagaling na performance sa mga baguhan. Kakalabanin niya ang isang baguhan? Mayroon bang nangmamaliit sa kanya o mayroong masyadong bumibilib kay Isabela? Tiningnan ni Almaro ang information sa mesa at nagkasalubong ang mga kilay niya. Anong arrangement ito? Makikita ang malamig na alon sa mga mata ni Rosita. Hindi ako dinismaya ni Loriana. Lumingon si Loriana at tinignan si Isabela. Ngumiti siya na para bang matagal na niyang alam ang magiging resulta. Oh, ang malas mo naman at natapat ka kay Sis Victoria. Mag-ingat ka, hindi ka pakikitaan ng awa ni Sis Victoria. Hindi siya pinansin ni Isabela. Nilabas niya ang isang itim na singsing mula sa kanyang bulsa. Sinuot ito sa kanyang hintuturo. Tumalikod at saka pumunta sa ring. Sumunod naman si Victoria sa ring. Isa siyang babaeng maikli ang buhok at matikas ang katawan. Halata sa kanyang mga mata ang pangmamaliit kay Isabela. Gusto nila akong lumaban sa ganyang kahinhing babae? Baka hindi niya makayanan ng isang suntok ko. Sigurado namang matatalo siya. Nang magsimulang dumaloy ang buhangin sa hourglass, gusto lang tapusin agad ni Victoria ang laban dahil wala siyang balak magsayang ng oras sa isang baguhan. Sumugod siya kay Isabela. Inakalang matatalo niya ito sa isang suntok lang. Ikinagulat niya ang pag-ilag ni Isabela sa kanyang atake. Hinawakan nito ang kamay niya ng mabilis at hinila siya. Si Victoria na manaliit ang kanyang kalaban ay sandaling nawala ng balanse. Habang kinuha naman ni Isabela ang pagkakataon na ito para pabagsakin siya, natulala ang lahat ng nasa audience. May laban naman pala ang baguhan. Naggalit ang mga ipin ni Victoria. Pinasok ang mga paa sa gitna ng mga paa ni Isabela at hinila niya rin ito pabagsak. Pero nang mabilis siyang umikot para daganan ito, mabilis na nakawala si Isabela sa kanya.
Puno ng pananabik ang mga tao sa audience. Habang sa stage naman ay hindi mapigilan ni Almaro ang matalim niyang tingin. Masasaktan siya kapag nagpatuloy to. Gayunpaman mayroon agad siyang nalaman at lumiwanag ang mga mata niya. Binibigyan niya ng oras ang sarili niya. Alam niyang hindi niya matatapatan ng kalaban niya kung susugurin niya ito. Pinapatagal niya ang laban para maubos ang stamina ng kalaban niya. Napakatuso niya. Siyempre ay ginulat na naman siya ni Isabela. Napakagat si Rosita sa kanyang labi. Hindi niya akalain na makakalaban ang mukhang mahinang babaeng yon. Hindi na nakapagtataka kung bakit malakas ang loob niyang tinanggap ang challenge ni Lolo. Pumasok siya sa training camp at sumailalim sa assessment. Minaliit ko siya. Pero wala pa rin siyang pag-asa. Mabilis na umagos ang buhangin sa Hourglass. Sa ngayon, inis na si Victoria dahil kay Isabela. Sumugod siya. Binuhat niya si Isabela at hinagis ito. Nang mahulog si Isabela sa arena, 1 pulgada na lang ang layo niya mula sa disqualification. Walang nakapansin sa lukot na papel na hawak ni Almaro. Sis Isabela, mag-ingat ka! Mabilis na sigaw ni Vexana. Nakatulong ito para magising si Isabela. Nang makita niyang pasugod na si Victoria, tumalikod siya para umiwas. Pero nang sinubukan niyang tumayo, hinawakan siya nito sa braso. Mabilis na kumapit sa balikat niya si Victoria at binali ang kanyang balikat. Para bang sumilip si Isabela sa kamatayan dahil sa biglaan at matinding sakit sa balikat niya. Ngumisi si Victoria na para bang puputulin niya ang braso ni Isabela. Pero sa sandaling ito, tumama sa kanya ang kamay ni Isabela na mayroong singsing. At nang iwasan ni Victoria ang ataking ito, nagasgasan siya ng singsing sa kanyang baba. Wala pang 1 segundo, ay inayos ni Isabela ang kanyang tayo. Binangga niya si Victoria at dinaganan ito sa sahig, at pareho silang bumagsak sa linya. Tumayo ang instructor at pumito. Hindi makapaniwala ang mga tao sa ibaba ng stage, sa eksenang nangyari sa stage. Lumabas sa linya si Victoria kasama ng baguhan. Hindi inaasahan ni Loriana na pahihirapan ni Isabela si Victoria. Ganun pa man, kung pareho silang lumabas sa ring, ay pareho silang talo. Tiningnan ni Rosita ang instructor. Pareho silang lumabas sa linya. Hindi na dapat bilangin ang laban na ito, tama? Magsasalita na sana ang instructor, pero narinig ang walang emosyong boses ni Almaro. Bakit hindi? Dahan-dahan siyang tumayo. Ayon sa rule ng assessment na ito, mangyayari lang ang elimination kapag isa sa kanila ang lumabas sa ring. Pero walang rule na nagsasabi na hindi dapat bilangin ang laban kapag pareho at sabay silang lumabas ng ring. Tumango si Lucas. Tama si Mr. McBride. Sa ganitong kaso, ang taong unang tumapak sa linya ang siyang matatanggal. At ang taong unang tumapak sa linya ay si... Nakita ng lahat ng banggain ni Isabela si Victoria. Si Victoria ang nasa ilalim niya. Ibig sabihin ay si Victoria ang unang bumagsak sa linya. Sa sandaling ito ay pumasok si Victoria sa ring at tumayo. Hindi ko tatanggapin ang resulta. Nagdala siya ng patalim sa laban at sinaktan ako. Hindi niyo pwedeng sabihing ako ang talo. Nagulat ang lahat sa protesta ni Victoria. Nagdala siya ng patalim. Pandaraya yun. Tama! Nagtataka ako kung bakit niyo natalo si Sis Victoria. Sumigaw si Loriana sa instructor. Nanakit si Isabela at nandaya. Hindi dapat si Sis Victoria ang talo. Hindi ito patas. Oo nga. Nagawang sulsula ni Loriana ang mga tao sa paligid niya. Kahit nang ilan sa kanila ay hindi alam ang nangyari. Nandaya pa rin si Isabela para sa kanila. Nakakatakot ang dilim sa mukha ni Almaro na kahit ang instructor na nakatayo sa tabi niya ay napansin ito. Nang sasabihin na sana niya ang resulta ng laban, tiniis ni Isabela ang sakit at nagtanong. Mayroon bang nakalagay sa rules ng assessment na bawal mong saktan ng kalaban mo? Natulala ang instructor at sumagot. Walang sinasabi sa rules ng assessment na. Kung wala namang sinabi sa rules, bakit ko magiging kasalanan kung nasaktan ko siya? Pero hindi niya kasalanan kung nasaktan niya ako? Maputla ang mukha ni Isabela. Hanggang ngayon ay namamanhid ang kanyang buong braso at hindi niya ito maigalaw. Hindi pala ako pwedeng lumaban pagkatapos mong baliin ang buong braso ko. Assessment ito
Mayroon talagang pagkakataon na merong masasaktan. Kung kaya kong tiisin ang sobrang sakit na to, anong nirereklamo mo sa isang maliit na sugat? Tila mayroong nakabalot na yelo sa mga mata ni Almaro. Naramdaman ni Rosita ang nakakatakot na aura mula kay Almaro, kaya wala na siyang sinabi pa. Hindi ko dapat hayaan na malaman ni Almaro na mayroon akong kinalaman dito. Pero sir, malinaw naman na. Meron pa ang gustong sabihin si Loriana, pero pinutol ni Chelsea ang sasabihin niya at malakas na sinabing, kapag natalo ka, natalo ka. Pareho silang nasaktan at patas na sila. Maliit na gasgas lang naman niya ng singsing, tama? Hindi kailanman itunuring na sandata ang isang singsing. Bakit mo naisip na balang araw ay pwede kang maging isa sa top management gamit ang katawan at isip na mayroon ka ngayon? Nagulat si Loriana sa sagot ni Chelsea at wala na siyang nasabi pa. Napatingin na lang siya ng matalim sa kawalan. Wala na ring sinabi pa si Victoria, lalo na at siya naman talaga ang unang nanakit sa kalaban niya. Hindi lang talaga niya inaasahang matatalo siya ng ganito. Kaya sinisi na lamang niya ang sarili niya sa pagmamaliit niya sa kanyang kalaban. Tinignan niya ng masama si Loriana nang bumaba siya sa arena. Kung hindi sinabi sa akin ni Loriana na madali lang ang kalaban na baguhan, hindi dapat ako magkakaroon ng nakakahiyang pagkatalo. Hinila siya ni Loriana. Gusto nitong magpaliwanag. Pero tinabig ni Victoria ang kamay niya. Nakita ni Isabela ang eksena sa pagitan ni Loriana at Victoria. At alam niya na kung bakit siya natapat kay Victoria. Sis Isabela, kumusta ang braso mo? Sinuportahan siya ni Vexana habang dahan-dahan siyang bumababa sa stage. Kumunot ang noo ni Isabela at mayroong maliit na ngiti sa maputla niyang muka. Ayos lang ako. Kahit na naramdaman niya ang isang mainit na tingin na nagmumula sa taas ng stage. Hindi kailanman lumingon si Isabela sa direksyon na yon. Nagpatulong na lang siya kay Vexana papunta sa infirmary. Inayos ng doktor ang balikat niya habang tinitiis niya ang sakit ng buong proseso. Si Vexana na nasa gilid lang ay parang nararamdaman na ang sakit ng balikat ni Isabela. Walang awa talaga si Victoria. Pagkatapos maibalik sa ayos ang balikat niya, umalis na ang doktor sa infirmary pagkatapos siyang bigyan ng ilang payo. Doon lang lumapit si Vexana sa kanya. Sis Isabela, hindi patas ang assessment para sa'yo. Tinapat ka talaga nila kay Victoria. Kahit ang mga miyembro na kalahating taon na dito ay walang lakas ng loob, naharapin sa ring na yon si Victoria. Bahagyang namungay ang mga mata ni Isabela. Ayos lang, tapos naman na. Kahit sino pang makatapat ko, hindi ako dapat matalo. Nakangiti namang pumasok si Chelsea sa infirmary. Bella, tungkol sa gusto kang makita ni Mr. McBride. Bakit kaya gustong makita ni Almaro si Isabela? Malaman kaya ni Almaro na may kinalaman din si Rosita sa masamang nangyayari kay Isabela? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.